sa gilid ng isang tahimik at alikabok na lansangan sa baryo ng San Isidro. Matatagpuan ang isang matandang kariton na wari pagod na rin sa paglalakbay. Katulad ng lalaking nagtutulak nito araw-araw. Siya si Mateo, isang magbubuko na halos wala ng maayos na damit na maisuot. Ang kanyang kupas at punit-punit na kamiseta ay tila saksi sa mahabang pakikipaglaban niya sa buhay. Maaga pa lamang ay gising na si Mateo. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Ang sikat ng araw ay hindi pa sumisilip sa kabundukan nang siya'y naglalakad na. Tinatahak ang maputik na daan patungo sa kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang iilang puno ng niyog na pinapayagan lamang siyang pagkunan ng bunga kapalit ng maliit na bahagi sa may-ari. Sa bawat akyat niya sa puno, dama niya ang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumitigil. Bawat bunga ng niyog ay katumbas ng pag-asang may maiuwi siyang pagkain sa gabi. Konti pa, kaya pa, mahina niyang bulong sa sarili habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Pagkatapos makapitas ng sapat na niyog, maingat niya itong inilalagay sa kanyang kariton. Kahit luma at kalawangin na ang mga gulong nito, ito pa rin ang kanyang tanging kasama sa araw-araw na pakikipagsapalaran. Pagsapit ng umaga, nagtungo siya sa tabing kalsada kung saan madalas dumaan ang mga tao. Doon niya inaayos ang kanyang mga buko, maingat na hinihiwa, inilalagay sa maliliit na plastik, at inaasahang may bibili. Ngunit sa araw na iyon, tila iba ang ihip ng hangin. Isa-isang dumaan ang mga tao. May mga nakasilip, may mga tumingin saglit, ngunit agad ding umiwas. Ang ilan ay nagtakip pa ng ilong. Wari iniiwasan ang kanyang amoy at anyo. Buko po, malamig na buko, mahina niyang tawag. Halos walang lakas, ngunit walang huminto. May isang babaeng may dalang payong na napatingin sa kanya. Saglit siyang umasa. Magkano ang buko? Tanong nito. 20 lang po, sagot ni Mateo. Pilit nang ngumiti. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa, ang gusot niyang buhok, ang maruming kamay at ang kanyang damit na halos magkapira-piraso na. Sige, wag na lang. Sabay alis nito na parang walang narinig. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sakit ng pagtanggi. Hindi siya sanay na umasa, pero bawat pag-asa na nabibigo ay tila kumakain sa kanyang pagkatao. Lumipas ang mga oras. Tirik na ang araw, ngunit wala pa ring bumibili kahit isa. Ang mga buko ay unti-unti nang nawawalan ng lamig at ang pag-asa ni Mateo ay kasabay ding kumukupas. Umupo siya sa tabi ng kanyang kariton. Pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Masaya, maayos ang pananamit. Tila walang iniintinding problema. Siguro kung maayos lang ang itsura ko, bulong niya. Hinawakan niya ang kanyang damit. Manipis na, butas-butas at halos hindi na matatawag na maayos na kasuotan. Hindi naman ako ganito noon, mahina niyang sabi. Sa kanyang isipan ay bumalik ang mga alaala. Panahong may pamilya siya, may tahanan at may dignidad. Ngunit isang trahedya ang bumura sa lahat ng iyon. Naiwan siyang mag-isa. Dala ang sakit at responsibilidad na mabuhay kahit mahirap. Napabuntong hininga siya. Hindi ko na alam kung kaya ko pa, bulong niya.
habang ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng pagod na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa di kalayuan, may mga batang naglalaro, masaya, nagtatawanan, walang iniintinding bukas. Napangiti siya saglit, ngunit agad din itong nawala. Ako kaya, kailan ulit makakaramdam ng ganitong saya? Muling lumipas ang oras. Papalubog na ang araw at wala pa ring bumibili. Ang mga buko ay halos hindi na sariwa. Unti-unting tumayo si Mateo. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang hinahawakan ang kariton. Uuwi na lang ako, sabi niya sa sarili. Ngunit saan nga ba siya uuwi? Ang kanyang bahay ay isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Halos sira na ang bubong at ang sahig ay lupa lamang. Ngunit iyon na ang kanyang kanlungan. Habang tinutulak niya ang kariton pauwi, unti-unting dumidilim ang paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tila may sariling buhay sa galaw ng kanilang mga dahon. Pagdating niya sa may gilid ng kagubatan, napahinto siya. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang katawan. Parang may nakatingin. Napalingon siya. Wala naman siyang nakitang tao. Ngunit may kung anong kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila bumigat at ang katahimikan ay naging mas malalim. Pagod lang ako. Bulong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y may sumusunod. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang ipinasok ang kariton at isinara ang pintuan. Umupo siya sa isang sulok. Hawak ang kanyang ulo. Bukas ulit, sabi niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na sapat ang bukas kung walang pagbabago. Habang siya'y nakaupo sa dilim, may isang kakaibang liwanag ang sumilip sa labas ng kanyang kubo. Hindi ito ilaw ng lampara. Hindi rin ito liwanag ng buwan. Ito'y isang malambot, ngunit misteryosong liwanag. Tila may buhay. Unti-unting lumapit ito sa kanyang kubo. At sa gabing iyon, hindi pa alam ni Mateo na ang kanyang buhay ay tuluyan ng magbabago. Isang nilalang mula sa mundo ng mga engkanto ang paparating. At dala nito ang kapalarang hindi niya kailanman naisip. Hindi agad napansin ni Mateo ang kakaibang liwanag sa labas ng kanyang kubo. Abala siya sa kanyang sariling pag-iisip, sa gutom, sa pagod, at sa paulit-ulit na tanong kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Ngunit maya-maya, may kung anong tumawag sa kanyang pansin. Isang banayad na sinag ng liwanag ang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng kawayan. Hindi ito tulad ng ilaw ng gasera o liwanag ng buwan. May kakaiba itong init. Hindi nakasusunog, ngunit tila may dalang katahimikan. Napatingin siya sa pintuan. May tao ba? Maingat niyang tanong. Walang sumagot, ngunit ang liwanag ay hindi nawawala. Sa halip, tila ito'y lalong lumalapit. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod, pinilit niyang lumapit sa pintuan. Hinawakan niya ang malamig na kahoy at bahagyang binuksan ito. Sa kanyang paglabas, agad siyang napatigil. Sa gitna ng madilim na kagubatan, may isang nilalang na nakatayo. Hindi ito karaniwang tao. Ang kanyang balat ay tila kumikislap sa ilalim ng mahiwagang liwanag. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila naglalaman ng mga lihim
ng sinaunang panahon. Ang kanyang kasuotan ay hindi maipaliwanag. Tila hinabi mula sa sinag ng buwan at dahon ng kagubatan. Napaatras si Mateo. "Sino ka?" Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, marahan itong lumapit. Sa bawat hakbang nito, ang paligid ay tila sumasabay. Ang hangin ay humuhuni at ang mga dahon ay marahang gumagalaw. "Ako'y isang tagamasid," sagot nito sa malalim, ngunit mahinahong tinig. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Mateo." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" "Marami kaming nalalaman na hindi ninyo nakikita," tugon ng nilalang. Napalunok si Mateo. Ramdam niya ang takot, ngunit may bahagi rin ng kanyang puso ang tila humihila sa kanya na makinig. "Anong kailangan mo sa akin?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, tiningnan nito ang kubo, ang kariton, at ang mga niyog na hindi nabenta. "Bakit ka patuloy na lumalaban kahit paulit-ulit kang tinatanggihan?" tanong nito. Napayuko si Mateo. "Wala naman akong ibang pagpipilian," sagot niya. "Kailangan kong mabuhay." "Para kanino?" muling tanong ng nilalang. Natigilan siya. Matagal na niyang hindi tinatanong ang sarili ng ganitong bagay. "Para sa sarili ko," sagot niya sa wakas. "Kahit wala na ang pamilya ko, kailangan ko pa ring magpatuloy." Tahimik na tumango ang nilalang. "May lakas ka na hindi mo nakikita," sabi nito. "Ngunit ang mundong ginagalawan mo ay bulag sa katotohanan iyon." Napatingin si Mateo. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Hinuhusgahan ka nila sa iyong panlabas na anyo," sagot ng nilalang. "Hindi nila nakikita ang iyong sipag, ang iyong kabutihan, at ang iyong pagtitiis." Unti-unting sumikip ang dibdib ni Mateo. "Totoo," mahina niyang sabi. "Kahit anong gawin ko, parang hindi sapat." Lumapit pa ang nilalang. "Paano kung mababago mo yon?" tanong nito. Napakunot ang noo ni Mateo. "Mababago? Paano?" Itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. Mula rito ay lumabas ang isang maliit na liwanag. Isang tila butil ng gintong sinag na umiikot sa hangin. "Ito ay isang biyaya," sabi nito. "Ngunit hindi ito basta-basta ibinibigay." Napatingin si Mateo sa liwanag. "Ano ang kapalit?" tanong niya. Agad na naging maingat. Ngumiti ng bahagya ang nilalang. "Isang pagsubok." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang damit. "Anong klaseng pagsubok?" "Ang puso mo ang susukatin," sagot ng nilalang. "Hindi ang iyong lakas, hindi ang iyong talino, kundi ang iyong pagkatao." Tahimik si Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. "Kung tatanggapin ko ito," dahan-dahan niyang sabi, "magbabago ba ang buhay ko?" "Magbabago," sagot ng nilalang. "Ngunit hindi sa paraang inaasahan mo." Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Magaspang, marumi, at sugatan. "Ilang taon na akong naghihirap," bulong niya. "Kung may pagkakataon na mabago ito, gusto kong subukan." Tumingin siya sa nilalang. "Tinatanggap ko." Sa sandaling iyon, ang maliit na liwanag ay biglang lumakas. Umiikot ito sa paligid ni Mateo. Dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang init. Hindi masakit, kundi parang yakap ng isang matagal nang nawawalang pag-asa. "Simula ito," sabi ng nilalang. "Ngunit tandaan mo, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa anyo, kundi sa loob." Unti-unting naglaho ang liwanag. Kasabay nito
nawala rin ang nilalang. Naiwang mag-isa si Mateo sa gitna ng gabi. Tahimik. Ngunit may kakaiba na siyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may nagbago. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang kubo. Umupo siya sa sulok. Hawak ang kanyang dibdib. Panaginip lang ba yon? Tanong niya sa sarili. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, napansin niyang tila may bahagyang kislap sa kanyang balat. Parang bakas ng liwanag na hindi pa tuluyang nawawala. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, si Mateo ay nakatulog ng may bahid ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya kinabukasan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Maagang nagising si Mateo kinabukasan, dala ang isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi ito ang karaniwang bigat ng katawan na dulot ng pagod at gutom. Sa halip, tila may bahagyang gaan sa kanyang dibdib, parang may bagong lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang pagkatao. Saglit siyang nanatiling nakahiga. Pinagmamasdan ng kisame ng kanyang kubo. Ang mga butas nito ay nagpapapasok ng sinag ng araw na tila mas maliwanag kaysa dati. Panaginip lang ba talaga iyon? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at tumayo. Napansin niyang hindi gaanong masakit ang kanyang mga kalamnan. Kahit pa kahapon ay halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan sa pagod. Lumapit siya sa isang lumang lata na nagsisilbing salamin. Bagamat malabo at kupas ang refleksyon, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang mga mata, tila mas malinaw, mas buhay. Hinaplos niya ang kanyang mukha. Hindi ito biglang naging perpekto o makinis. Ngunit may kakaibang sigla na dati wala. Hindi ko maintindihan, mahina niyang sabi. Ngunit hindi siya nagtagal sa pag-iisip. Katulad ng nakasanayan, kailangan niyang magtrabaho. Lumabas siya ng kubo at tinungo ang kanyang kariton. Ang mga niyog na hindi niya nabenta kahapon ay nandoon pa rin, ngunit hindi pa tuluyang nasisira. Sayang, bulong niya. Sana may bumili ngayon. Nagpasya siyang kumuha muli ng sariwang buko. Habang naglalakad patungo sa mga puno ng niyog, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang hakbang. Sa kanyang pag-akyat sa puno, laking gulat niya nang mapansin na mas mabilis siyang nakakakilos. Hindi tulad ng dati na kailangan niyang huminto sa gitna dahil sa pagod. Ngayon ay halos hindi niya iyon naramdaman. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Matapos makapitas ng mas maraming niyog kaysa karaniwan, inilagay niya ang mga ito sa kanyang kariton. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad napagod. Nang makarating siya sa tabing kalsada, inayos niya ang kanyang mga paninda. Buko po, malamig na buko. Tawag niya, mas malinaw at may kumpiyansa. Ilang minuto ang lumipas. May isang lalaking napadaan at napatingin sa kanya. Magkano ang buko? Tanong nito. 20 lang po, sagot ni Mateo. Tinitigan siya ng lalaki. Hindi tulad ng mga nakaraang araw. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sige, isa nga. Natigilan si Mateo. Iisa po, ulit niya, tila hindi makapaniwala. Oo, sagot ng lalaki. Mukhang sariwa naman.
Agad niyang kinuha ang isang buko at maingat itong binuksan. Inabot niya ito sa lalaki. "Salamat po," sabi niya, may halong tuwa at pagtataka. Tinanggap ng lalaki ang buko at uminom. Tumango ito. "Masarap," sabi nito, bago nagbayad at umalis. Nanatiling nakatayo si Mateo. Hawak ang perang matagal niyang hinintay. "May bumili," bulong niya. Hindi pa man siya nakakabawi sa kanyang pagkagulat. May isa pang babae ang lumapit. "Kuya, pahingi rin ng isa," sabi nito. Unti-unting dumami ang mga lumalapit. Hindi ito dagsa, ngunit hindi rin tulad ng dati na halos walang pumapansin sa kanya. Isa-isa, nabawasan ang laman ng kanyang kariton. Habang abala siya sa pagtitinda, napansin niyang hindi siya gaanong iniiwasan ng mga tao. May ilan pang nakangiti habang bumibili. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang sarili, sa kanyang damit na punit-punit at marumi, lalo siyang nagtaka. "Hindi naman ako nagbago ng itsura," bulong niya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at doon niya muling nakita ang bahagyang kislap. Parang pinong liwanag na halos hindi mapansin, ngunit naroon. Naalala niya ang sinabi ng nilalang. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa anyo, kundi sa loob. Napahinto siya. "Sa loob," ulit niya. Habang papalapit ang hapon, halos maubos ang kanyang paninda. Hindi man ito perpekto, ngunit higit ito sa inaasahan niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may sapat siyang pera upang makabili ng pagkain. Habang tinutulak niya ang kanyang kariton pa uwi, may kakaibang saya sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, may tanong na unti-unting lumalaki sa kanyang isipan. Ito na ba ang pagbabago? Pagdating niya sa kanyang kubo, inilapag niya ang kanyang kinita. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. Umupo siya sa labas. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Kung ito ang simula," sabi niya sa sarili, "handa akong harapin ang susunod." Ngunit hindi niya alam. Ang nangyari sa araw na iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na pagbabago. At sa bawat biyayang kanyang matatanggap, may kaakibat na pagsubok na susukat sa kanyang puso. Sa di kalayuan, sa loob ng kagubatan, muling sumilay ang mahiwagang liwanag. Tahimik itong nagmamasid, naghihintay. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang sigla sa puso ni Mateo. Hindi na siya tulad ng dati na pilit lamang bumabangon dahil sa pangangailangan. Ngayon, may kasama ng pag-asa ang bawat galaw niya. Maaga siyang nagtungo sa mga puno ng niyog. Habang umaakyat, ramdam niya ang patuloy na pagbabago sa kanyang katawan. Mas matatag, mas magaan, at tila hindi agad napapagod. Ngunit higit pa rito, may pagbabago ring nagaganap sa kanyang pag-iisip. Hindi na siya basta-basta pinanghihinaan ng loob. Matapos makapitas, muli niyang inayos ang kanyang kariton at nagtungo sa tabing kalsada. Sa kanyang pagdating, napansin niyang may ilang taong tila naghihintay na. "Kuya, nandyan ka na pala," sabi ng isang matandang babae. Ngumiti si Mateo, bahagyang nagulat. "Opo, may buko po tayo ngayon." Isa-isa silang bumili. Hindi pa rin ito matao, ngunit sapat upang mapansin ni Mateo na unti-unti na siyang kinikilala. Habang abala siya sa pagtitinda, may isang batang lalaki ang lumapit. Payat, marumi ang damit,
at tila ilang araw nang hindi nakakain. "Kuya," mahina nitong tawag. Napatingin si Mateo. "Ano iyon?" mahinahon niyang tanong. "Pwede po bang makahingi?" sabi ng bata. Halos hindi makatingin sa kanya. Sandaling natahimik si Mateo. Sa kanyang harapan ay ang batang tila refleksyon ng kanyang sarili noong mga panahong wala siyang maaasahan. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang hindi rin sapat ang kanyang kinikita. Kailangan niyang magtipid kung nais niyang makaraos sa mga susunod na araw. Hinawakan niya ang isang buko. "Kung ibibigay ko ito," bulong niya sa sarili, "baka kulangin ang pera ko." Ngunit nang muli niyang tingnan ang bata, nakita niya ang gutom sa mga mata nito. Isang gutom na hindi lamang sa pagkain, kundi sa pag-asa. Naalala niya ang mga gabing siya mismo ay walang makain. Dahan-dahan siyang yumuko at binuksan ang isang buko. "Inumin mo ito," sabi niya. Iniaabot sa bata. Nanlaki ang mga mata ng bata. "Totoo po?" tanong nito. Tumango si Mateo. "Oo, hindi mo kailangang magbayad." Agad itong uminom. Halos hindi na humihinga sa bilis. Habang pinagmamasdan niya ang bata, may kakaibang init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi ito kapalit ng pera. Ngunit mas mahalaga. "Salamat po, kuya," sabi ng bata bago tumakbo palayo. Napangiti si Mateo, ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na mangyayari. Biglang may isang lalaking nakaputing polo ang lumapit. "Magkano lahat ng natitira mong buko?" tanong nito. Natigilan si Mateo. "Lahat po," ulit niya. "Oo," sagot ng lalaki. "May dadaluhan akong pagtitipon. Kailangan ko ng marami." Saglit na napatingin si Mateo sa kanyang kariton. Halos kalahati pa ang laman nito. Mabilis niyang kinwenta sa isip ang posibleng kikitain. "Kung mabenta ko lahat," bulong niya. "Oo, kukunin ko lahat," dagdag ng lalaki. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. "Sige po," sagot niya. Isa-isa niyang inihanda ang mga buko at matapos ang ilang minuto, bayad na ang lahat. Naiwan siyang nakatayo, hawak ang mas malaking halaga ng pera kaysa sa karaniwan. Napaupo siya. Sandali. "Hindi ako makapaniwala," sabi niya. Bigla niyang naalala ang batang binigyan niya ng libreng buko. "Kung hindi ko yon ibinigay," bulong niya, "baka hindi rin nangyari ito." Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng mahiwagang nilalang. "Ang puso mo ang susukatin." Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Muling kumislap ang bahagyang liwanag. Ngayon ay mas malinaw kaysa dati. Napangiti siya. "Pagsubok," sabi niya. "Ito pala iyon." Habang pauwi siya, dama niya ang kakaibang kapanatagan. Hindi lamang dahil sa kanyang kinita, kundi dahil sa desisyong kanyang ginawa. Sa kanyang pagdating sa kubo, inilapag niya ang pera at umupo sa labas. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na ito tulad ng dati na puno ng lungkot. Ngayon may kasama na itong pag-asa. Ngunit hindi nagtagal, may naramdaman siyang presensya. Ang hangin ay muling nagbago. Napatingin siya sa kagubatan. At doon, sa pagitan ng mga puno, muling sumilay ang mahiwagang liwanag. Unti-unti itong lumapit. Lumabas si Mateo at humarap dito. Muling nagpakita ang nilalang. "Natapos mo ang unang pagsubok," sabi nito. Napayuko si Mateo. "Hindi ko alam na pagsubok na pala yon," sagot niya.
Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Tugon ng nilalang. At iyon ang ipinakita mo. Tumingin ito sa kanya, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Ngunit tandaan mo, Mateo, dagdag nito, hindi lahat ng pagsubok ay kasing simple nito. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano pa ang darating? Tanong niya. Ngunit hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang kamay at ang liwanag ay muling bumalot kay Mateo. Mas maliwanag, mas mainit. Ang susunod na yugto ay magsisimula na, sabi nito. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang mas malalim na pagbabago, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kapalaran. Ngunit kasabay ng biyayang iyon, may paparating na pagsubok na maaaring magbago sa lahat. Lumipas ang mga araw na tila mas magaan ang takbo para kay Mateo. Hindi na tulad ng dati na bawat paggising ay may kasamang pangamba kung may kikitain ba siya o wala. Ngayon, bagamat hindi pa rin marangya ang kanyang buhay, may unti-unting pagbabago na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing siya'y naglalakad papunta sa mga puno ng niyog, napapansin niyang tila mas maliwanag ang paligid. Ang hangin ay mas sariwa at ang kanyang pakiramdam ay hindi na kasing bigat tulad ng dati. Ngunit may isa pang bagay na nagsimulang magbago. Isang umaga, habang siya'y naghahanda upang magtinda, napansin niyang may isang matandang babae na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Hindi ito tulad ng karaniwang tingin ng iba, walang paghusga, walang pag-iwas. Sa halip, may kakaibang pagkilala sa mga mata nito. Matagal na kitang napapansin, sabi ng matanda habang papalapit. Napakunot ang noo ni Mateo. Ako po? Tanong niya. Tumango ang babae. Hindi ka nakatulad ng dati, sabi nito. Saglit siyang natahimik. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Ngumiti ang matanda, ngunit may lalim ang kanyang tingin. Hindi lahat ng pagbabago ay nakikita sa mata, sagot nito. Ngunit nararamdaman iyon ng mga marunong tumingin. Hindi alam ni Mateo kung paano tutugon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umalis ang matanda. Tila ba wala itong ibang sadya, kundi ang sabihin ang mga salitang iyon. Naiwan si Mateo na nag-iisip. Ano bang nangyayari sa akin? Bulong niya. Sa araw ding iyon, muli siyang nagtungo sa tabing kalsada upang magbenta. Ngunit iba ang kanyang napansin. Mas maraming tao ang lumalapit. Hindi lamang dahil sa kanyang paninda, kundi tila may kung anong humihila sa kanila upang mapatingin sa kanya. Kuya, ang gaan ng pakiramdam dito sa pwesto mo, sabi ng isang mamimili. Oo nga, parang ang sarap bumili, dagdag pa ng isa. Napangiti si Mateo, ngunit sa loob niya ay nagtataka. Hindi nagbago ang kanyang kariton. Hindi rin nagbago ang kanyang mga buko. Ngunit bakit tila nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya? Habang abala siya, napansin niyang may batang babae na nakatayo sa gilid. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Lumapit siya rito. Gusto mo ba ng buko? Tanong niya. Umiling ang bata. Hindi po, sagot nito. May gusto lang akong sabihin. Napangiti si Mateo. Ano yun? Tumingin ang bata diretso sa kanyang mga mata. May ilaw po kayo, sabi nito. Natigilan siya. Iilaw, ulit niya. Tumango ang bata. Sa loob po, kita ko. Hindi na nakapagsalita si Mateo
Bago pa siya makapagtanong, tumakbo na ang bata palayo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Ilaw!" bulong niya. Sa sandaling iyon, unti-unting naglinaw sa kanyang isipan ang mga nangyayari. Ang pagbabago ay hindi sa kanyang anyo, hindi sa kanyang damit, kundi sa kung ano ang kanyang dala sa loob. At tila iyon ang nakikita ng iba, kahit hindi nila lubos na nauunawaan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang lalaking may maayos na pananamit ang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng iba. May halong pagdududa at inggit. Lumapit ito. "Ikaw ang bagong magbubuko rito?" tanong nito. "Opo," sagot ni Mateo. Tiningnan nito ang kanyang kariton, saka ang mga taong bumibili. "Bakit parang ikaw ang pinipili ng mga tao?" tanong nito. Hindi agad nakasagot si Mateo. "Hindi ko po alam," sagot niya ng tapat. Bahagyang ngumiti ang lalaki, ngunit hindi ito mabait ng ngiti. "Mag-ingat ka," sabi nito. "Hindi lahat matutuwa sa bigla mong pag-angat." Pagkatapos nito'y umalis ang lalaki. Naiwan si Mateo na naguguluhan. "Pag-angat," bulong niya. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pangamba ang pumasok sa kanyang puso. Hindi lahat ng pagbabago ay tinatanggap ng iba. At hindi lahat ng makakakita ng kanyang liwanag ay matutuwa. Pagdating ng gabi, muli siyang umupo sa labas ng kanyang kubo. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. At gaya ng mga nakaraang gabi, muling nagpakita ang mahiwagang liwanag. Lumabas ang nilalang mula sa dilim. "Unti-unti mo nang nauunawaan," sabi nito. "Oh," sagot ni Mateo. Ngunit, bakit may mga taong tila hindi natutuwa? Tumingin ang nilalang sa malayo. "Ang liwanag ay hindi lamang umaakit," sabi nito. "Ito rin ay nagpapakita ng anino ng iba." Napayuko si Mateo. "Ibig sabihin, may darating na problema." Tumango ang nilalang. "Ang susunod mong pagsubok ay hindi lamang tungkol sa kabutihan," sabi nito, "kundi sa kung paano mo haharapin ang inggit at tukso." Napatingin si Mateo. "Handa na ba ako?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, unti-unti itong naglaho. "Malalaman mo," ang huling bulong nito. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Mateo ang dilim ng kagubatan, alam niyang ang kanyang paglalakbay ay papasok na sa mas mabigat na yugto. Isang yugto kung saan ang kanyang puso ay muling susubukin. Hindi lamang ng kahirapan, kundi ng kapangyarihan. Sa pagsikat ng araw, dala ni Mateo ang isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang pagod o pangamba, kundi isang mabigat na tensyon na tila nakasabit sa hangin. Habang inaayos niya ang kanyang kariton, naalala niya ang lalaking kumausap sa kanya kahapon. Ang mga salitang binitiwan nito ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isipan. "Hindi lahat matutuwa sa bigla mong pag-angat." Napabuntong hininga siya. "Hindi ko naman hiniling ang lahat ng ito," bulong niya. Ngunit hindi na niya maaaring baliwalain ang mga nangyayari. Malinaw na may nagbabago at hindi lahat ay handang tanggapin iyon. Tulad ng nakasanayan, nagtungo siya sa kanyang pwesto sa tabing kalsada. Ngunit pagdating niya roon,
may napansin agad siyang kakaiba. May isa pang kariton ng buko, nakapwesto sa lugar kung saan siya madalas magtinda. Natigilan siya. Ang lalaking naroon ay pamilyar. Ito ang parehong lalaki na kumausap sa kanya kahapon. Maayos ang kasuotan nito, malinis ang kariton, at ang mga buko ay maayos ang pagkakaayos. Halatang pinaghandaan. Lumapit si Mateo. "Magandang umaga po," bati niya. Tiningnan siya ng lalaki. May bahagyang ngiti na hindi mawari kung mabait o mapanukso. "Ah, ikaw pala," sabi nito. "Maaga ka rin." "Opo," sagot ni Mateo. "Dito po kasi ako madalas." Tumango ang lalaki. "Ngayon, dalawa na tayo," sabi nito. Saglit na natahimik si Mateo. Hindi siya sanay sa kompetisyon. Sa kanyang isipan, sapat na ang simpleng pagtitinda upang mabuhay. Ngunit ngayon, tila may bagong hamon na inilatag sa kanyang harapan. "Magandang bagay po siguro iyon," mahinahon niyang sabi. "Mas marami pong mapagpipilian ang mga tao." Napangiti ang lalaki, ngunit may bahid ng panunuya. "Tingnan natin," sagot nito. Hindi nagtagal, nagsimulang dumaan ang mga tao. Ang ilan ay lumapit sa bagong tindero. Ang kanyang maayos na anyo at presentasyon ay agad nakatawag pansin. Mas mura rin ang presyo nito. "Buko, 15 lang!" Malakas nitong sigaw. Napatingin si Mateo. "Mas mababa!" bulong niya. Hindi niya kayang ibaba ang presyo. Halos sapat lamang ang kinikita niya upang mabuhay. Unti-unting nabawasan ang mga lumalapit sa kanya. Ngunit hindi lahat. May ilang tao pa ring piniling bumili kay Mateo. "Dito na lang ako," sabi ng isang mamimili. "Mas masarap ang buko mo." "May kakaiba sa paninda mo," dagdag pa ng isa. Napatingin ang lalaki sa kabilang kariton. Sa kanyang mga mata, malinaw ang pagkainis. Lumapit ito kay Mateo. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Mahina ngunit may diin. Natigilan si Mateo. "Wala po, nagtitinda lang," sagot niya. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin," sabi ng lalaki. "Bakit sa'yo pa rin sila bumibili kahit mas mahal ka?" Hindi agad nakasagot si Mateo. "Hindi ko po alam," sagot niya muli. Napailing ang lalaki. "Huwag mo akong ginagawang tanga," sabi nito. "May ginagawa ka ba?" Napaatras si Mateo. "Wala po talaga," sagot niya. Ngayon ay may halong kaba. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Pagkatapos ay ngumiti ito. Ngunit ngayon malinaw na hindi ito mabuting ngiti. "Kung ganun, aalamin ko," sabi nito bago bumalik sa kanyang pwesto. Maghapon na may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Sa kabila ng mas murang presyo ng lalaki, hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga bumibili kay Mateo. At habang tumatagal, lalong umiigting ang nararamdaman ng lalaki. Inggit, galit, at pagdududa. Pagsapit ng hapon, biglang lumakas ang hangin. Ang langit ay tila dumilim ng bahagya kahit hindi pa dapit hapon. Habang abala si Mateo sa pagbibigay ng sukli, may napansin siyang kakaiba. Ang isa sa kanyang mga buko, biglang nabasag ng hindi niya hinahawakan. Natigilan siya. "Ano?" bulong niya. Sunod-sunod, may ilan pang buko ang tila kusang nabibitak. Napaatras ang ilang mamimili. "Ano bang nangyayari?" tanong ng isa. Nataranta si Mateo. "Hindi ko po alam," sagot niya.
Napatingin siya sa kabilang kariton. Nakatayo ang lalaki, tahimik na nakamasid, at sa kanyang mga mata may kakaibang kislap. Sa sandaling iyon, may malamig na pakiramdam ang gumapang sa katawan ni Mateo. Parang may hindi tama. Unti-unting nag-alisan ang mga mamimili. Sa loob lamang ng ilang minuto, halos wala nang natira. Naiwan si Mateo sa kanyang kariton, puno ng sirang paninda. Habang ang lalaki sa kabila ay patuloy sa pagtitinda, tila walang nangyari. Napaupo si Mateo, hawak ang kanyang ulo. "Bakit?" bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may isang bahagi na nagsimulang maghinala. Hindi ito basta aksidente. Pagdating ng gabi, mabigat ang kanyang mga hakbang pauwi. Hindi tulad ng mga nakaraang araw, wala siyang dalang saya. Sa halip, may halong takot at pagdududa. Pagdating niya sa kanyang kubo, umupo siya sa labas at tumingin sa kagubatan. "At ito na ba ang sinasabi mong pagsubok?" bulong niya. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang mahiwagang liwanag. Nagpakita ang nilalang. Ang anino ay nagsimula ng gumalaw. Sabi nito, "Totoo po ba? May gumagawa ng masama sa akin?" tanong ni Mateo. Tahimik na tumango ang nilalang. "Ang inggit ay isang makapangyarihang puwersa," sabi nito, "at maaari itong magdala ng kapahamakan." Napayuko si Mateo. "Anong gagawin ko?" tanong niya. Tumingin ang nilalang diretso sa kanya. "Iyon ang susunod mong pagsubok," sagot nito. "Hindi kung paano ka lalaban, kundi kung paano ka mananatiling totoo sa iyong sarili." Napapikit si Mateo. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay siyang pinanghawakan. Ang liwanag na unti-unting lumalakas sa kanyang loob. At sa laban na paparating, iyon lamang ang kanyang magiging sandata. Hindi naging madali ang sumunod na umaga para kay Mateo. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na may pag-asa, muli niyang naramdaman ang bigat ng pangamba. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kubo, pinagmamasdan ang kanyang kariton na puno ng ilang natitirang buko. Hindi niya maiwasang alalahanin ang nangyari kahapon. Ang biglaang pagkasira ng kanyang paninda, ang pag-alis ng mga mamimili, at ang malamig na titig ng lalaking tila may kinalaman sa lahat. "Kung babalik ako ngayon," bulong niya, "baka maulit lang." Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ang kariton. "Hindi ako pwedeng tumigil," sabi niya sa sarili. "Hindi ito ang dahilan kung bakit ako nagsimula." Sa kabila ng takot, nagtungo siya muli sa kanyang pwesto. At tulad ng inaasahan niya, naroon na ang lalaki. Maayos pa rin ang tindahan nito. Mas marami pa itong paninda kaysa kahapon. At mas agresibo ang paraan ng pagtawag sa mga mamimili. "Buko! Mas mura! Mas sariwa!" sigaw nito. Napatingin si Mateo, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Tahimik niyang inayos ang kanyang kariton at nagsimulang magtinda. "Buko po." Mahina, ngunit matatag niyang tawag. Sa simula, kakaunti ang lumapit sa kanya. Ang karamihan ay doon sa mas murang paninda. Ngunit hindi nagtagal, may ilang mamimili pa ring pumili kay Mateo. "Kuya, dito na lang ako," sabi ng isang matanda. "Mas kampante ako sa'yo." Ngumiti si Mateo. "Salamat po." Habang abala siya, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang lalaki sa kabilang kariton. Nakamasid, tila naghihintay. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Ano ang balak niya ngayon? Bulong niya. Lumipas ang ilang oras na walang nangyaring kakaiba. Unti-unting nabawasan ang kaba ni Mateo. Ngunit sa kalagitnaan ng tanghali, muling nagbago ang ihip ng hangin. Isang batang babae ang lumapit sa kanya, payat, marumi at halatang gutom. "Kuya!" Mahina nitong tawag. Napatingin si Mateo. "Ano yon? Pwede po bang makahingi ng buko?" Tanong nito. Sandaling natahimik si Mateo. Naalala niya ang nangyari kahapon, ang batang binigyan niya at ang biyayang sumunod. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang pagkawala ng kanyang kita nang masira ang kanyang paninda. Kung muling magbibigay siya, paano kung may mangyaring masama? Napatingin siya sa kanyang kariton. Hindi ganoon karami ang kanyang paninda ngayon. Kung magbibigay siya, mababawasan ang kanyang kikitain. Ngunit nang tumingin siya sa bata, nakita niya ang parehong gutom at pag-asa na minsan na rin niyang naranasan. Napapikit siya sandali. Sa kanyang isipan parang may dalawang boses na naglalaban. Unahin mo ang sarili mo. Tumulong ka kahit mahirap. Dahan-dahan siyang dumilat. Kinuha niya ang isang buko. Ngunit bago pa niya ito maibigay, may malakas na boses ang sumingit. "Hoy!" Napalingon si Mateo. Ang lalaki mula sa kabilang kariton ay lumapit. May halong galit sa muka. "Anong ginagawa mo?" Tanong nito. Natigilan si Mateo. "Magbibigay lang po ako," sagot niya. Napangisi ang lalaki. "Kaya ka nalulugi eh," sabi nito. "Hindi negosyo ang ginagawa mo, kawang-gawa." Tahimik si Mateo. "Kung gusto mong umasenso," dagdag nito, "matuto kang tumanggi." Napatingin si Mateo sa bata. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Muling tumingin ang lalaki sa kanya. "O sige," sabi nito. "Bigyan mo siya. Tingnan natin kung may mangyayaring mabuti ulit sa'yo." May halong panunuya ang kanyang tinig. Sandaling natahimik ang paligid. Ang desisyon ay nasa kamay ni Mateo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa bata. Pagkatapos, hinawakan niya ang buko at buong ingat itong binuksan. Iniabot niya ito. "Inumin mo," sabi niya. Nanlaki ang mga mata ng bata. "Salamat po," mahina nitong sabi bago agad uminom. Tahimik ang lalaki sa tabi, nakamasid. Pagkatapos ng ilang sandali, napailing ito. "Mahina ka," sabi nito. "Hindi ka aangat sa ganyang ugali." Ngunit hindi sumagot si Mateo. Sa halip, pinanood lamang niya ang batang masayang umalis. Sa kanyang dibdib, may kakaibang kapayapaan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit alam niyang tama ang kanyang ginawa. At sa pagkakataong iyon, hindi siya nagsisi. Lumipas ang ilang minuto. Walang nangyaring kakaiba. Walang nasirang buko. Walang umalis na mamimili. Sa halip, may isang lalaking nakasaksi sa ginawa ni Mateo ang lumapit. "Kuya, bigyan mo nga ako ng 3, sabi nito. Sinundan pa ito ng iba. Unti-unting dumami ang bumibili. Napatingin ang lalaki sa kabilang kariton. Halatang hindi inaasahan ang nangyayari. Samantala, si Mateo ay tahimik lamang na nagpatuloy sa pagtitinda. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa kita. Ang katiyakan na ang kanyang puso ay hindi nagbago. Pagsapit ng gabi, muli siyang umuwi na may sapat na kita. Pagdating sa kanyang kubo, umupo siya sa labas at tumingin sa kagubatan.
hindi na siya naghintay. Alam niyang darating ito. At gaya ng inaasahan, muling sumilay ang mahiwagang liwanag. Nagpakita ang nilalang. "Pinili mo ang kabutihan kahit may takot," sabi nito. "Opo," sagot ni Mateo. "Hindi ko po alam kung tama iyon. Pero iyon ang naramdaman ko." Tumango ang nilalang. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong naipon, sabi nito, kundi sa kung gaano karami ang iyong naibigay kahit kulang ka. Napayuko si Mateo, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagbago ang ekspresyon ng nilalang. "Ngunit mag-ingat ka," dagdag nito. "Ang taong sumubok sa iyo, hindi pa tapos." Napatingin si Mateo. Sa kanyang puso, muling bumalik ang kaba. At sa pagkakataong ito, alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na basta pagsubok, kundi isang laban na maaaring magbago ng lahat. Hindi naging payapa ang sumunod na araw para kay Mateo. Sa kabila ng kanyang matibay na paninindigan kahapon, ramdam niyang may paparating na mas mabigat na pagsubok. Habang tinutulak niya ang kanyang kariton papunta sa kalsada, tahimik siyang nag-iisip. Hindi pa tapos, bulong niya. Naaalala ang babala ng mahiwagang nilalang. Pagdating niya sa kanyang pwesto, naroon na muli ang kanyang karibal. Ngunit ngayon, may kakaiba rito. Mas marami ang paninda nito, higit pa sa kayang dalhin ng isang kariton. At hindi lamang iyon, ang mga buko nito ay tila mas malalaki at mas kaakit-akit sa paningin. Napakunot ang noo ni Mateo. Paano niya nagawa iyon? Bulong niya. Habang inaayos niya ang kanyang paninda, napansin niyang mas agresibo ang lalaki sa pagtawag ng mamimili. "Mas mura! Mas malaki! Dito na kayo!" sigaw nito. Hindi nagtagal. Karamihan sa mga dumadaan ay doon na tumutungo. Unti-unting nabawasan ang lumalapit kay Mateo. Sa kanyang dibdib, muling sumikip ang pakiramdam. Ngunit hindi siya umatras. "Buko po," patuloy niyang tawag kahit mahina ang boses. Lumipas ang ilang oras. Halos wala siyang nabenta. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kariton, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. "Anak," sabi nito, "bakit parang may mali sa paligid?" Napatingin si Mateo. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong niya. Tumingin ang matanda sa kabilang kariton. "Hindi likas ang dami ng kanyang paninda," sagot nito. "At ang hangin sa paligid niya, mabigat." Napakapit si Mateo sa gilid ng kanyang kariton. Ibig sabihin po, hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, inilapit nito ang mukha kay Mateo. "Mag-ingat ka," mahina nitong sabi. "May kapalit ang anumang hindi natural." Pagkatapos nito, umalis ang matanda, tila naglaho sa dami ng tao. Naiwan si Mateo na naguguluhan. Ngunit hindi nagtagal. May napansin siyang kakaiba. Sa likod ng kariton ng lalaki, may bahagyang paggalaw sa anino. Napapikit si Mateo sandali. Iniisip kung imahinasyon lamang ba iyon. Ngunit nang muli siyang tumingin, nakita niya ito. Isang maitim na anyo, halos hindi mahugis, ngunit malinaw na naroon. Parang usok na may sariling buhay. Nakadikit sa kariton ng lalaki. Napaatras siya. "Ano iyon?" bulong niya. Sa sandaling iyon, napatingin ang lalaki sa kanya. At tila ba alam nitong nakita ni Mateo ang lihim nito. Ngumiti ito.
Isang ngiting malamig at puno ng pananakot. Bigla itong lumapit. "May napansin ka ba?" tanong nito, mababa ang boses. Hindi agad nakasagot si Mateo. Wala po," sagot niya bagamat hindi tiyak ang kanyang tinig. Lumapit pa ang lalaki. "Huwag kang makialam sa hindi mo naiintindihan," sabi nito. "Hindi lahat ng bagay ay para sa tulad mo." Napayuko si Mateo, ngunit sa loob niya ay nag-aalab ang tanong. Ano ang nakita niya? At ano ang kinalaman nito sa biglaang pagdami ng paninda ng lalaki? Hindi nagtagal, bumalik ang lalaki sa kanyang pwesto. Ngunit ngayon malinaw na kay Mateo na may tinatagong lihim ang kanyang karibat. Pagsapit ng hapon, halos wala siyang kinita. Ngunit hindi iyon ang bumabagabag sa kanya, kundi ang anino. Pagdating ng gabi, agad siyang umupo sa labas ng kanyang kubo. Hindi na niya hinintay pa. "Ano yon?" tanong niya sa dilim. At gaya ng dati, muling sumilay ang mahiwagang liwanag. Nagpakita ang nilalang. "Nakita mo na?" sabi nito. "Opo," sagot ni Mateo. "Ano po iyon?" Tumingin ang nilalang sa kagubatan, tila may iniisip. "Ang iyong karibal ay hindi na umaasa sa sarili niyang lakas," sabi nito. "May tinawag siyang puwersa na hindi dapat ginagalaw." Nanlamig ang katawan ni Mateo. "Masama po ba iyon?" tanong niya. Tumango ang nilalang. "Ang anumang kapangyarihang nakukuha sa kasakiman ay may kapalit," sagot nito. "At kadalasan, hindi iyon kayang bayaran." Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. "Kaya po ba nasira ang mga buko ko noon?" tanong niya. "Oo," sagot ng nilalang. "Sinubukan kanyang pabagsakin." Napayuko si Mateo. "Anong gagawin ko?" tanong niya. Tahimik ang nilalang sandali. "Hindi ka maaaring lumaban gamit ang parehong paraan," sabi nito. "Kung gagamit ka ng dilim, mawawala ang liwanag na nasa iyo." "Pero paano ko po siya haharapin?" tanong ni Mateo. May halong takot. Lumapit ang nilalang. "Ang iyong lakas ay hindi nakikita, ngunit ito'y totoo," sabi nito. "At mas malakas ito kaysa sa iniisip mo." Napatingin si Mateo. "Ngunit tandaan mo," dagdag nito, "ang susunod mong desisyon ay maaaring magtakda ng iyong kapalaran." Unti-unting naglaho ang nilalang. Naiwan si Mateo sa dilim. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito laban sa kahirapan. Isa na itong laban-laban sa tukso, inggit, at isang kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Hanggang saan niya kayang ipaglaban ang kanyang liwanag? Hindi nakatulog ng maayos si Mateo ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang aninong kanyang nakita. Ang maitim na anyo sa likod ng kariton ng kanyang karibal. Hindi iyon katang-isip, hindi iyon pagod lamang. Ito ay totoo, at mas lalong naging malinaw sa kanya ang panganib na kanyang kinakaharap. Pagsapit ng umaga, mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa kabila nito, bumangon siya at muling inihanda ang kanyang kariton. Hindi siya maaaring tumigil. Hindi ngayon. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa kanyang pwesto, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Kung may kapangyarihan siyang ganoon, bulong niya, "May laban pa ba ako?" Pagdating niya sa kalsada, naroon na muli ang lalaki. Mas maaga pa ito kaysa sa kanya. At gaya ng inaasahan, mas marami na naman ang paninda nito.
Tila walang hanggan ang supply. Ang mga buko ay sariwa, makintab, at mas malalaki pa kaysa dati. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ni Mateo, kundi ang anino. Ngayon, mas malinaw na niya itong nakikita. Hindi lamang ito nakadikit sa kariton, tila gumagalaw ito, parang may sariling kalooban. At sa bawat paglapit ng mga mamimili, parang mas lalo itong lumalakas. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang kariton. Hindi ito tama, bulong niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagsimula pa rin siyang magtinda. Buko po, tawag niya. Bagamat may halong panghihina ang kanyang tinig, halos walang lumapit. Ang karamihan ay agad na dumiretso sa kabilang kariton. Habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang mga mamimili, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito inggit, kundi isang uri ng tukso. Kung may paraan para lumakas, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Kung kaya niyang gawin, bakit hindi ako? Napapikit si Mateo. Hindi, mahina niyang sagot sa sarili. Ngunit ang boses ay patuloy. Pagod ka na. Ilang taon ka nang naghihirap. Hindi ba't karapat-dapat ka ring umasenso? Unti-unti siyang napaupo. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang gutom, ang pagtanggi ng mga tao, ang mga gabing walang makain. Kung may mas madaling paraan, bulong niya. Sa sandaling iyon, may malamig na hangin ang dumaan sa kanyang paligid. Nang muling magmulat si Mateo, may isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Hindi ito ang maliwanag na nilalang, kundi ang kabaligtaran. Isang anino, katulad ng nakita niya sa kabilang kariton. Tahimik itong nakatayo, tila naghihintay. Nanlamig ang kanyang katawan. Ano ka? Mahina niyang tanong. Walang boses ang nilalang, ngunit tila may direktang sumagot sa kanyang isipan. Maaari kitang tulungan. Napaatras si Mateo. Hindi ko kailangan, ngunit hindi niya natapos ang kanyang salita. Kailangan mo, sagot ng boses. Nakikita mo naman ang nangyayari. Napatingin siya sa kabilang kariton. Tawa ng tawa ang kanyang karibal, abala sa pagbebenta. Tila walang inintinding problema. Kaya mo ring magkaroon ng ganoong buhay, dagdag ng boses. Napapikit si Mateo. Anong kapalit? Tanong niya, halos pabulong. Sandaling natahimik ang paligid. Kaunti lamang, sagot nito. Kaunting bahagi ng iyong sarili. Napamulat si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngunit hindi na sumagot ang anino. Sa halip, unti-unti itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Mateo, nanginginig. Sa kanyang dibdib, may mabigat na pakiramdam. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan. Saglit niyang naisip tanggapin ang alok. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ano bang iniisip ko? Bulong niya. Sa sandaling iyon, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang parehong babae na nakausap niya noon. Anak, sabi nito, nararamdaman ko ang gulo sa puso mo. Napatingin si Mateo. Ako po, natatakot, sagot niya. Tumango ang matanda. Normal iyon, sabi nito. Kapag ang tao ay nahaharap sa tukso, doon nasusukat ang kanyang tunay na pagkatao. Napayuko si Mateo. Paano kung hindi ko kayanin? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Banayad ngunit matatag.
Ang liwanag na nasa iyo ay hindi basta-basta mawawala, sabi nito. Ngunit ikaw ang magpapasya kung ito'y iingatan o ipagpapalit. Pagkatapos nito, umalis ang matanda. Naiwan si Mateo. Hawak ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw sa kanya ang laban na kanyang kinakaharap. Hindi ito laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili. At sa bawat sandali, ang kanyang desisyon ang magtatakda kung sino siya. Pagsapit ng gabi, muli siyang bumalik sa kanyang kubo. Tahimik siyang umupo, pinagmamasdan ang dilim. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya agad nagsalita. Sa halip, hinintay niya ang kanyang sarili na huminahon. At nang sa wakas ay muling sumilay ang mahiwagang liwanag, handa na siyang magsalita. Hindi ko tatanggapin, sabi niya. Tahimik na tumango ang nilalang. At iyon ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat, sagot nito. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa loob ni Mateo ay lalong lumakas. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring nagising ang dilim na gustong sumubok sa kanya. At ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanya sa isang desisyong maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Dumating ang araw na tila mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Sa pagmulat pa lamang ng mga mata ni Mateo, dama na niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Parang may naghihintay na hindi maiiwasan. Tahimik siyang bumangon at naghanda. Wala siyang sinabi sa sarili. Ngunit malinaw ang kanyang pasya. Hindi siya uurong. Habang tinutulak niya ang kanyang kariton papunta sa kalsada, hindi natakot ang nangingibabaw sa kanyang dibdib. Sa halip, may matatag na paninindigan na unti-unting humuhubog sa kanyang pagkatao. Pagdating niya sa pwesto, naroon na muli ang kanyang karibal. Ngunit ngayon, iba ang itsura nito. Ang kanyang muka ay tila namumutla at ang kanyang mga mata ay may kakaibang pagod na hindi maitago. Sa likod nito, ang aninong dati bahagyang nakikita lamang ay ngayon ay mas malinaw, mas malaki, mas mabigat at tila unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Napahinto si Mateo. May kapalit! Bulong niya, naaalala ang sinabi ng mahiwagang nilalang. Sa kabila nito, nagsimula pa rin ang pagtitinda. Buko! Murang-mura! Sigaw ng lalaki. Ngunit ngayon ay may halong pilit sa kanyang tinig. Samantala, si Mateo ay tahimik lamang. Buko po! Mahinahon niyang tawag. Sa simula, tulad ng inaasahan, sa lalaki pa rin dumagsa ang karamihan. Ngunit habang lumilipas ang oras, may mga napapansin ang ilang mamimili. Parang may kakaiba, bulong ng isa. Mabigat ang pakiramdam dito, sabi ng isa pa. Unti-unting may mga lumilipat kay Mateo. Hindi dahil sa presyo, hindi dahil sa dami, kundi dahil sa pakiramdam. Habang patuloy ang araw, mas lalo pang lumala ang kalagayan ng lalaki. Paminsan-minsan ay napapahawak ito sa kanyang ulo. Tila may naririnig o nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag. At ang anino sa likod nito lalo pang lumalaki. Napansin ito ni Mateo. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang karibal, may kung anong awa ang sumibol sa kanyang puso. Hindi siya ganito dati, bulong niya. Sa sandaling iyon, biglang napasigaw ang lalaki. Ayos na! Tama na! Sigaw nito.
Tila may kausap na hindi nakikita. Napaatras ang mga tao. Ano bang nangyayari sa kanya? Tanong ng isang mamimili. Lumapit si Mateo kahit may kaba. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumingin ang lalaki sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Hindi ko na kayang kontrolin. Mahina nitong sabi. Biglang gumalaw ang anino. Sa unang pagkakataon, tila ito'y kumawala mula sa likod ng lalaki at humarap kay Mateo. Malamig ang hangin. Tumahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Mateo ang presensya ng dilim na minsan nang sumubok sa kanya. Ito ang pinili niya. Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ikaw, ano ang pipiliin mo ngayon? Napapikit si Mateo. Sa harap niya ay ang lalaking sumira sa kanyang kabuhayan. Ang lalaking nagtangkang pabagsakin siya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya ito nakita bilang kaaway, kundi bilang isang taong naligaw. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Napatingin ang lalaki sa kanya. May halong pag-asa at pagdududa. Hindi mo naiintindihan, sagot nito. Kailangan ko ito. Ang hindi, babalik ako sa wala. Umiling si Mateo. Hindi yan ang sagot, sabi niya. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan, pero hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo para lang umasenso. Biglang lumakas ang hangin. Ang anino ay tila nagalit. Mahina siya, bulong ng tinig. At ikaw ay magiging katulad niya kung hindi mo tatanggapin ang kapangyarihan. Napapikit si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-alinlangan. Hindi, matatag niyang sagot. Sa kanyang dibdib, biglang sumilay ang liwanag. Mas maliwanag kaysa sa lahat ng nauna. Unti-unti nitong tinabunan ang paligid. Ang anino ay umatras. Tila nasasaktan sa liwanag. Bitawan mo siya, sabi ni Mateo, nakatingin sa anino. Sa bawat salita niya, lalong lumalakas ang liwanag. At sa wakas, unti-unting naglaho ang anino, parang usok na tinangay ng hangin. Bumagsak sa lupa ang lalaki. Hinihingal. Tahimik ang paligid. Unti-unting bumalik ang normal na pakiramdam. Lumapit si Mateo at inalalayan ang lalaki. Ayos ka lang? Tanong niya. Tumango ito, may luha sa mga mata. Hindi ko alam kung paano ako nagpapasalamat, sabi nito. Ngumiti si Mateo. Simulan mo ulit, sagot niya, sa tamang paraan. Sa sandaling iyon, may banayad na liwanag ang muling sumilay sa paligid. Nagpakita ang mahiwagang nilalang, ngunit ngayon ay hindi lamang si Mateo ang nakakakita. Napatingin ang lalaki rito, puno ng pagtataka. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong hawak, sabi ng nilalang, kundi sa kalinisan ng iyong puso. Napayuko ang lalaki. Patawad, mahina nitong sabi. Tumingin ang nilalang kay Mateo. Natapos mo ang isang mahalagang yugto, sabi nito. Pinili mo ang liwanag, kahit mas madali ang dilim. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang malalim na kapayapaan. Hindi niya kailangang maging mayaman agad. Hindi niya kailangang manalo sa lahat ng laban. Sapat na ang manatili siyang totoo sa kanyang sarili. Unti-unting naglaho ang nilalang. Naiwan si Mateo, nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang kanyang kariton. Ngunit ngayon, iba na siya. Hindi lamang bilang isang magbubuko, kundi bilang isang taong pinili ang liwanag sa gitna
ng dilim. At sa kanyang paglalakbay, ito pa lamang ang simula ng mas malalim na pagbabago na magdadala sa kanya sa kapalarang hindi niya kailanman inakala. Lumipas ang mga araw matapos ang insidenteng naganap sa kalsada. Unti-unting bumalik sa normalang buhay sa San Isidro. Ngunit para kay Mateo, hindi na kailanman magiging pareho ang lahat. Ang lalaki na kanyang karibal ay hindi na muling nagpakita. May mga bulong-bulungan na iniwan nito ang pagtitinda at nagsimulang magbagong buhay sa ibang lugar. Ngunit si Mateo ay hindi na nagtanong pa. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagbabago na nagsimula sa loob ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi na siya nagigising na may bigat ng pangamba. Hindi man siya naging mayaman, sapat ang kanyang kinikita upang mabuhay ng maayos at marangal. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera: ang kapayapaan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, tahimik na pinagmamasdan ang kagubatan, muling sumilay ang pamilyar na liwanag. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakabigla. Dahan-dahang lumitaw ang nilalang sa harap niya. "Natapos mo na ang iyong paglalakbay," sabi nito. Tahimik na tumango si Mateo. "Oo," sagot niya. "Pero pakiramdam ko, hindi pa ito ang katapusan." Bahagyang ngumiti ang nilalang. "Tama ka," sabi nito. "Ang tunay na pagbabago ay hindi natatapos." Napatingin si Mateo. "Bakit po ako pinili?" tanong niya. Tahimik sandali ang nilalang bago sumagot. "Hindi ka namin pinili dahil sa iyong kahinaan," sabi nito, "kundi dahil sa iyong kayahang manatiling mabuti sa gitna ng kahirapan." Napayuko si Mateo, emosyonal ngunit payapa. "Hindi ako perpekto," sabi niya. "Walang perpekto sa mundong ito," sagot ng nilalang. "Ngunit hindi lahat ay pumipili ng tama kahit alam nilang mali ang madali." Unti-unting lumiwanag ang paligid. "Ngayon," dagdag ng nilalang, "ang liwanag na nasa iyo ay hindi na kailangang magpakita sa amin. Nasa iyo na ito palagi." "Anong ibig sabihin nun?" tanong ni Mateo. Ngunit sa halip na sumagot, unti-unting naglaho ang nilalang. Hindi na bilang isang misteryo, kundi bilang paalam. Sa gabing iyon, tahimik si Mateo. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Hindi na niya kailangang hintayin ang himala. Dahil ang himala ay nagsimula na sa kanya. Kinabukasan, maagang bumalik si Mateo sa kanyang kariton. Hindi na siya nagbenta para lamang mabuhay. Nagtinda siya ng may dignidad, may ngiti, at may pag-asa. At sa bawat taong lumalapit sa kanya, hindi lamang buko ang kanilang natatanggap, kundi ang pakiramdam ng kabutihan na matagal nang nakalimutan sa mundo. Sa paglipas ng panahon, naging kilala si Mateo hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob. At sa gitna ng simpleng buhay, natagpuan niya ang pinakamalaking kayamanan ng lahat: ang sarili niyang liwanag, wakas.